Payagan daw ang warrantless arrest ng mga otoridad sakaling mahuhuli sa akto ang mga lalabag sa Bilang Pilipino 2025. Live mula sa Comelec National Canvassing Center, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong sitwasyon dyan ngayon? Jess, nakahanda na ang National Canvassing Center ng Commission on Elections dito sa Manila Hotel. At tulad ng iyong nabanggit, pwede mag-warrantless arrest dahil nga yun ang pakiusap ng poll body sa mga otoridad sa Bilang Pilipino 2025. Baka pwede naman daw silang tulungan na higpitan ang pagbabantay sa Mayo 12. Dahil nga abala ang COMELEC sa mga sarili nitong gawain. Nakikita nyo nga sa likod ko, itong National Canvassing Center, abalang-abala na ang mga staff para linisin ang mga sulok para maihanda na ito para sa magiging botohan at sa bilangan sa mismong araw ng Bilang Pilipino 2025 ay mauupo rito sa National Canvassing Center ang COMELEC bilang National Board of Canvassers. Bibilangin nila ang mga boto para sa senatorial at party list races. Pero hindi lang sila magbibilang maglilipot din sila sa iba't ibang voting centers. Magbabantay rin, in short. Kaya nga ang pakiusap nila at panawagan sa PNP ay tulungan sila sa pagbabantay lalo na kontra vote buying. Tulad ng nabanggit po, Jess, ay pwedeng mag-warrantless arrest ang mga pulis kapag nahuli nila sa akto o nangyari mismo sa harapan nila ang insidente ng vote buying at iba pang mga election offense, para mas madaling masawata ang mga ito. Handa naman daw rin ang COMELEC na protektahan ang mga otoridad na gagampanan ang kanilang papel sa mahigpit na pagbabantay na ito. In fact, itong COMELEC din ay naghain na rin ng show cause orders. A little more on that later. But more on vote buying, nito mga nakaraang araw kasi, 500, umabot na sa 500 ang mga naisumbong na insidente ng vote buying at pinangangambahan na mas lalala pa ito sa araw ng botohan kasi nga nakapila na sa presinto yung mga tao. Madali na silang lapitan para magbudbud ng pera kapalit ng kanilang boto. Kaugnay nga niyan, yun nga sa show cause orders, 200 na ang naihain ng COMELEC laban sa mga naunang naakusahan na namili ng boto at patuloy sila magbibigay ng show cause order hanggang sa mahinga nila ng paliwanag lahat ng mga mahuhuli. Sana may makatulong po natin lahat ng mga law enforcement authorities naman. Sapagkat napakahirap din sa kalagayan ng COMELEC. Hindi naman kami pwedeng basta lang magturo doon nang wala man lang kaming masasabihan na ito ang mga mag-aaresto natin. Ayan, at nakikita nyo nga, pakita natin ulit. Pasilip natin sa ating mga kapatid na ayan abalang-abalang sa pag-vacuum dyan, sa gilid-gilid para walang alikabok. Sa araw ng botohan, makikita ninyo, unti-unti nagzo-zoom out ang ating camera, unti-unti rin nakikita yung dami ng upuan sa National Canvassing Center. Yung mauupo sa baba, yung mga pinaka-poll watcher ng mga kandidato, usually legal team ang mauupo riyan. Meron din tayong, we heard na may mga observer din galing sa iba't ibang mga bansa na mauupo riyan para sumama sa pagbabantay sa magiging bilangan. Tapos, to sa entablado, ayan, unti-unti na tayo lumalapit dyan sa entablado. Diyan naman mauupo ang National Board of Canvassers o yung COMELEC Anbank bilang National Board of Canvassers. 3:00 po ng hapon mangyayari ang pag-upong yan o yung pag-convene. Kahit hindi pa matatapos ang botohan, ay magko-convene na ang COMELEC para agad ma-initialize yung kanilang system at para mapatunayan agad sa taong bayan na zero, meaning wala pang pumapasok na boto sa kanilang system. So, maaga silang makakapag-convene para agaran din nilang mabilang ang mga boto. Samantala, hindi lang vote buying ang tutugisin ng COMELEC at hindi lang election offenses, kundi yung mga nagpapakalat ng fake news, yung mga mali at mapanirang impormasyon. Maaring hindi ngayon dahil nga abala ang COMELEC, pero pwede raw pagkatapos ng eleksyon. In fact, ang prescriptive period daw ay 5 years. Ibig sabihin, may 5 taon ang COMELEC para habulin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Balik sa inyo. Brian, balikan ko lang yung balita mo kanina tungkol dun sa warrantless arrest. Meron bang naipaliwanag yung COMELEC sa paano pwedeng maging proseso? Halimbawa, yung mga kapatid natin na aktuhan nila na binibili yung kanilang boto, ibig sabihin pwede sila automatic magsumbong din sa pulis.
Oo, pwede yan, Jess, no? Kasi nga, ang pinupunto ni Chairman George Garcia ay hindi mo na kailangan dapat pumunta sa korte o sa munisipyo o sa City Hall para humingi ng warrant of arrest. Kung nakita nyo naman sa mismong harapan ninyo na merong insidenteng related sa eleksyon, tulad ng vote buying, no? O kaya pangingikil, o kaya panggugulo na related sa eleksyon. So, ang gusto ng COMELEC ngayon na hindi lang meaning, pag sinabing mahigpit na pagbabantay, ay agad masasawata ang mga election-related offense na ito. Kasi nga, ang inaasahan din ng COMELEC, sa dami ng mga mahuhuli, ay mukhang nga abutin din sila hanggang after election para habulin, pagpaliwanagin, o kaya even makasuhan o matiyak na makasuhan ang mga ito. Balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Maynila, maraming salamat, Brian Basa.